my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I.
Amen, mga kapatid. God bless morning po sa lahat. Above all, salamat sa mga gapanyo dyan yung panahon na katatapos na ng pandemic. At kaya mga nakamask pa yan sila, no? Kaya nakamask pa yan sila. Teka, batala yung aking... Ayan, Patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga nito, mga kapatid. At ay muling makakaparinig ng mabuting balita at panawagan para sa atin sa umaga nito. Sa mga nadyan po sa live ngayon, magandang umaga po sa inyo. Sila Ate Revi, Sister Sweetie, Sister Wilma, and Sister Teresita, Sister Belinda, si Ate Lorna, Kuya Edgar, Ate Christy, magandang umaga sa inyo. Sister Mildred, Nainer Isa, at si Sister Leonora. At patuloy na ang Panginoon ay may magandang panawagan sa atin sa bawat umaga. Po. Gising na kapatid, gising na kapatid. God first and you will never be last, mga kapatid. Sa ngayon ay kasama natin si Pastor ngayong umaga. Kita niya siya sa screen, dalawa kami. Pastor, good morning po. Good morning po kayo, Mel. Habang bina-open ni Pastor yung kanyang PowerPoint ay kahapon maganda yung illustration na panood ba yung kahapon illustration ni Pastor Jerry patungkol sa taong ayaw mag-tithes and offering dahil daw kapos na kapos sila, mga kapatid pero nung sinabi ng pastor na pastor ba yun o mayaman na kapag binigay niya yung panggastos ng buong pamilya sa buong isang linggo ay magta-tithes na ba siya and offering? Oo daw, magta-tithes na siya. Pero sabi ng pastor, bakit sa akin naniwala ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat hindi ka naniniwala? Yan ang magandang testimony kahapon na shinare ni pastor. Ayan, bigyan natin ng pagkakataon kay pastor. Pastor, good morning po ulit. Good morning po, Kuya Melbs. Okay na po. Okay na po. Opo, okay na po. So magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid, saan man kayo naroroon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa mga oras na ito ay part 3 po ng ating pag-aaral, ang relasyon ng espiritual na kaloob sa Biblia dito sa atin na baka ating malimutan. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umaga na ito, patuloy niyo po kaming ginising at pinalaanan na huwag namin malimutan ang inyong mga pangako. At aming pong dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at aming pong maintindihan ang aming pong mga babasahin ngayong umaga na ito. Kayo po ang maggabay sa amin. Ang Banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa pinaka-key-text natin, 1 Thessalonica 5:19-21, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyong mabuti. So narito po ang payo ng banal na kasulatan na isinulat ni Apostol Pablo. Nang sabi niyo, huwag niyo agad i-reject yung mga nagpa-prophecy, di ba? Huwag niyo agad alisin yung mga nagpa-propesiya, kundi subukin ninyo. Pero ngayon marami ang mga relihiyon kanilang nire-reject agad yung propesiya, di ba? Yung mga nagpa-prophecy, hindi nila agad sinusubok. Kailangan suriin sa banal na kasulatan. Kung talagang yung nagpa-prophecy, yung nagpapakilalang propeta ay talagang sa Panginoong Diyos. So paano malalaman na siya ay sa Panginoong Diyos? Mapababae man o lalaki ito? Kasi napag-aralan natin na yung banal, yung spiritual gifts na pagpa-prophecy, na gift of prophecy, ay pwede sa babae, pwede rin sa lalaki. Ngayon, kung mayroong magpakilala, kailangan masuri natin. Number 1 dyan, na kung yung hula ng isang tao na yon ay ang naitataas agad ay ang ating Panginoong Diyos. So number 1 yan. Dapat natataas ang Panginoong Diyos. Pangalawa, siyempre dapat natupad yung hula ng tao na yun. Siyempre, prophecy nga. Dapat natupad o matutupad. So ibig sabihin, yung mga criteria noon. At siyempre, kapag
nabasa mo yun, yung prophecy na yun, mas lalo kang napapalapit sa Panginoong Diyos at hindi niya itinataas yung kanyang sarili. Yan po yung my gift of prophecy. Pero kung natataas niya yung sarili niya, na ibababa ang Diyos, hindi nakasentro sa Panginoong Diyos, at hindi rin naniniwala na si Jesus ay Diyos. Number one, isa sa mga palatandaan din yun. Dapat yung nagpa-prophecy, naniniwala, nananampalataya na si Jesus ay Diyos. Ayan, bukod sa natupad yung hula niya. Ibig sabihin, kahit natupad yung hula niya, kung hindi naman natataas ang Panginoong Diyos at hindi kinikilalang si Jesus ay Diyos, bula ang propeta yun. Yan. So kaya dito, kailangan nating suriin ang mga nagpa-prophecy. Yeah. Kasi maaring may dumating sa huling kapanahunan na isang propeta rin. Di ba? So paano malalaman sa Panginoong Diyos yun? Mamaya sa Panginoong Diyos yun, nireject mo agad. Kailangan subukin. Sangayon po dito sa talata. Napakadakilang hamakin, napakadaling hamakin ang sinumang nag-aangking may kaloob ng propesiya. Yes, totoo yun. Kung tutuusin, nasa atin ang Biblia at muli, maraming mga hibang. Hibang talaga yung binanggit dito. No? Hibang at kadudadudang tao ang gumawa ng gayong mga pag-aangkin sa buong kasaysayan. Totoo naman yun, maraming nag-aangkin sa buong kasaysayan. Sila do ay may propesiya, pero ang naitaas naman, sarili nila at hindi ang Panginoong Diyos. Sa liwanag ng gayong mga katotohanan, ay natural lamang na mag-alinlangan kung hindi man hamakin kung sa bagay ay mayroong sariling payo ng Biblia sa paksa. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Yan yung binasa natin. Huwag ninyong hamakin ang pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ng mabuti. Yan, 1 Thessalonica 5:19-21. Ang tahasang paghamak sa mga nag-aangkin ng kaloob ng propesiya ay hindi isang opsyon para sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Sa kabaligtaran, inuutos sa kanila ng kasulatan na subukan ang mga nag-aangkin. Ayan po, no? Yung word na subukan, subukin. Yan. Ang Biblia, sa kabutihang palad ay hindi lamang nagsasabi sa atin na suriin ang mga ito. Ito rin ay nagbumungkahi ng ilang mga paraan kung paano ito gagawin. Paano, mga kapatid, yung binanggit natin kanina, lumilitaw ang isa sa sermon sa bundok kung saan iniutos sa atin ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta. Kung inutos ng ating Panginoong Diyos na mag-ingat sa bulaang propeta, ibig sabihin, meron ding tunay na propeta. Kailangan suriin, mga kapatid. Pero mag-ingat sa mga bulaang propeta, meron din talagang lalabas na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mabangis na mga lobo. Siyempre naman, ang mandaraya parang mabuti, parang mabait, parang maganda. Yun ang mandaraya. Pero mandaraya, di ba? Pero ang sa Panginoong Diyos, talagang susuriin natin. Pero mag-ingat tayo. Marami naglipa na mga bulaang propeta. Makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. Ang bawat malusog na puno ay magbubunga ng mabuti. Ngunit ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. So isa sa mga palatandaan din yan. Kailangan ang karakter niya ay katulad sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Hindi masama ang ugali. Kung ilalapat sa isang perpektong nag-aangkin, kailangan suriin ng isang tao ang mga resulta ng mga prinsipyong kanilang tinataguyod. At kung ang kanilang sariling buhay ay sumasalamin sa Kristyanismo sa bagong tipan. Ayun. Kung aning kanilang buhay ay sumasalamin sa Kristiyano o hindi. O tagasunod ba sila ni Jesus o hindi. Ang isa pang pagsubok ay nangyayari sa 1 John chapter 4. So kanina yung Matthew chapter 7. Sabi dito, subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Kristo ay naparito sa laban ay sa Diyos. At bawat espiritu hindi nagpapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, ay
mula ang propeta. So kaya nabanggit natin kanina na naniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya ay ating Panginoong Diyos. Kasi nga napunta sa laman no? Naparito sa laman. Ibig sabihin, nagkatawang tao. Nilinaw yan John chapter 1 verse 14, mga kapatid, no? Na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. Dapat nating itanong sa ating sarili, ano ang patotoo ng isang propeta nag-aangking siya'y saksi ni Hesus? Sabi dito sa Isaiah 8:20 ay naghaharap ng ikatlong pagsubok. Ang mga turo ba ng tao ay sang-ayon sa Biblia. Yun ang pinaka-the best doon, mga kapatid. Ano? 1 John chapter 4, Mateo chapter 7, at dito Isaiah chapter 8 verse 20. So ano yung ikatlong pagsubok? Naaayon sa turo ng Biblia. Ibig sabihin, hindi siya contradict sa Bible, yung na prophecy. Hindi po pwede. Kasi siyempre ang Biblia, salita ng Panginoong Diyos yan. Di ba? So kung magpa-prophecy ka in behalf sa ating Panginoong Diyos, so dapat magkatugma yan. Ibig sabihin, align yan sa salita ng Panginoong Diyos, yung prophecy. Yung propesya ng isang tao na yun sa hinaharap o doon sa mga nakalipas. Kasi kung hindi ka sang-ayon sa Biblia, hindi yan sa Diyos. Yun. No? Hindi yun sa Diyos pagka ganun. Yeah. Iyan lahat ang mahalagang pamantayan. Ngunit ang mas mahalaga ay kung kanilang mga aral ay tumuturo sa kanilang sarili at sa kanilang sariling salita o kay Jesus at sa Biblia. So mahalaga, mga kapatid. So ano mas pipiliin nyo? Yung propeta nagpapahayag sa kanyang sariling salita o yung propeta nagpapahayag sa salita ni Jesus at sa banal na kasulatan? Abay, doon na ako sa salita ni Jesus at sa Biblia. Ang naitataas ang Panginoong Diyos, hindi ang isang tao. Kaya may religion ngayon Sa halip na mataas si Jesus, ang naitataas yung kanilang puno, yung kanilang leader. Hindi ho. Ang dapat maitaas si Jesus. Ang salita ng ating Panginoong Diyos ang magpapahayag. Ang mga unang Adventistang iyon ay napilitang pag-aralan ng kanilang mga Biblia habang sinisikap nilang suriin ang mga pag-aangkin ng batang si Ellen Harmon White at iba pa noong huling bahagi ng dekada ng 1840. Ibig sabihin, marami rin kasabay si Mrs. White noon na nagpapahayag na propeta sila. At hindi lang madali na gawin ang kanilang mga desisyon. Hindi pa rin ito madali, ngunit hindi iyon ang punto. May utos tayo. Ano po yun? Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. So ibig sabihin, mga kapatid, huwag mo agad alisin yung ningas ng Espiritu. Baka yan sa Panginoong Diyos. Siyasatin muna. Huwag hamakin yung dalawang utos Ang mga pagpapahayag ng propesiya at yung payo, subukin ninyo. Kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo mabuti. So ano-ano yung mga payo, mga kapatid? Sabi sa Mateo chapter 7, makikilala sa bunga. Ibig sabihin, yung mga ginawa niya ay ayon ba sa kalooban ng Panginoong Diyos? Ito ba ay naayon sa karakter ng Panginoong Diyos? Yung pangalawa, yung sa 1 John chapter 4, verses 1 to 3, na kinakailangan, ipinapahayag niya sa kanyang sulat na naniniwala siya na si Jesus ay nagkatawang tao at ating Panginoong Diyos. At yung pangatlo, dapat yung kanyang pinaprophesy ay ayon sa salita ng Panginoong Diyos. No? Karugtong sa salita ng Panginoong Diyos. At syempre, ang sentro ay maitataas ang Panginoong Diyos. At syempre, dapat natupad yung hula niya. Kasi nga, nagpa-prophecy siya. So yan po, mga kapatid, ang kaloob ng the gift of prophecy. At least alam na natin, baka may pumunta dyan, may nagpakilala dyan sa lugar nyo na siya isang prophet, huwag nating patayin agad ang ningas ng Espiritu. Suriin natin sa mga pamantayan na yan. So mag-ingat tayo, mga kapatid. Marami pang paparating na bulaang propeta. Mag-aral tayong mabuti, saliksikin natin mabuti ang salita ng Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy nating idalangin ang mga kapatid natin na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Yung lagi nating idinadalangin sila Sister Ana Rosbel Elmino, patuloy natin siya dalangin at gayon din po ang mother ni Karin, na aking wife, at yung tatay niya, nawa ay gumaling din sila sa kanilang karamdaman. Yung mga
maintenance nila, mainom nila lahat at umipek ito sa kanila. At yun din po sa aking parents, tatay ko may maintenance din at yun din po ang aking nanay. At gayon din po ang lahat po ng ating pong mga kapatid na naghahanda sa Harvest 2025, isama natin sa panalangin. Gayon din po yung pangangaral dito po sa Pantok SDA Church sa pangunguna ni Brother Dennis Adaw, isama rin natin sa panalangin ang pangangaral na ito. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy tayong gabayan ng ating pong tagapagligtas. Ibalik na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasaro. Kuya Melvs. Ayan, salamat po, Pastor. At sabay-sabay ang mga pangangaral ngayon. Ano? Meron din dyan, meron din dito sa Cristo, sa San Antonio. Kakaroon din sa Gapan. Ano po? Ngayon talaga ay Harvest 2025. Kaya ano, sa ating lesson ngayong umaga ay huwag mo na rejectin o tanggapin yung mga nagpapahayag na sila ay propeta. No? Ako ay napagsabihan ng bulaang propeta dati. Ako na masakit yan, no? Lalo't ka mag-anak mo yung nagsabi sa'yo ng bulaang propeta ka, patay tayo dyan. Nagsishare na nga lang ako tungkol kay Jesus na pagsabihan pa ng bulaang propeta. Ang maganda dyan yun daw, ang una, huwag tatanggihan at tatanggapin agad, kailan mo nang suriin sa Bible. Pangalawa, sabi ni Pastor, dapat makikilala sa kanyang bunga. Ito, papahayag na propeta, tas nang pala masama ugali, maraming issue, no? So, ayan pagka ganyan, hindi nakikita yung pagbabago sa kanya, malamang yung kanyang sinasabi ay hindi talaga kaloob ng Espiritu, no? At David dito, ang tunay na propeta ay sang-ayon sa Biblia, baka yung sang-ayon sa sarili niya lang, o saya sang-ayon sa mga vlogger, no? Marami ngayon mga vlogger napapakalat, kumita lang, no? Ginagamit pa ang Bible, mali-mali naman ang mga kanilang mga pahayag. Mag-iingat sa pananood at pag-share mga kapatid ng mga turo, mga aral na akala mo totoo pero hindi naman sa aking napagkumpara, pinakamalalim na yung mga paliwanag ng SDA, no? Doon sa pag-aralan natin talagang makikita mo talaga kung ano sinasabi ng Bible, hindi na puro salita lang. Ang panawagan ay manalangin tayo para sa karunungan, mag-aral ng salita, ng kanyang salita at suriin bawat aral upang manatili tayong matatag sa katotohanan. Ang pinakamahalaga niya mga kapatid ay palagi tayong magtiwala sa Panginoon. Ano? At huwag na tayong basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba hanggat di natin na-verify sa Bible. Yan. Marami pa yan. May mga kasunod pa. May mga part 4 pa yata ito. 5. Tingnan natin susunod. So, ngayon ay kumunik tayo muli sa kabila bago tayo manalangin at muli matuto pa ng mas marami pa, ma-inspire pa, tuluyan na maalis yung ating selfishness mga kapatid. Ito. Teka lang, papasok lamang tayo. Ayun na. Purihin po natin ang ating Panginoon sa umaga ito mga kapatid ko. At muli tayong ginising upang muling mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Okay, sa umagang ito mga kapatid, binabati ko po ang lahat bago tayo dumako doon sa reflection sa ating Council on Stewardship. Yung ating napag-usapan po kahapon ng umaga ay ating pag-usapan, mag-reflect po tayo. Pero binabati ko po muna ang lahat. Dito po sa platform ay meron po tayong 55 nakasama at sa atin pong Facebook ay meron po tayong 54. Yan. Okay? Ngayon mga kapatid, dito po sa Facebook gusto ko pong batiin ang lahat. Ngunit sa sobrang dami mga kapatid ay hindi ko na makita kung sino yung unang bumati at sino yung mga sunod. Pero lahat po ay bumabati ng God First Morning, no? Sa ating lahat kayo mga kapatid, sa ating Facebook viewers, ay happy God First Morning po mga kapatid ko at nakikita ko po ang inyong mga comments sa inyong lahat. Kaya kayong lahat po ay aking binabati ng isang mapagpalang umaga mga kapatid ko at purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Napakasaya pong makita na kayo po ay sa gantong oras ay gising na upang sama-sama natin pag-aralan po ang salita ng ating Panginoon. Okay, ganun din po dito sa ating platform. Kayo po ay aking binabati rin po lahat, no? Sa ating mga pastors, sa ating mga leaders ng ating mga local churches, ayan, sa ating mga elders na nandito, mga kapatid, happy God First Morning and
Let us all bring back the glory and honor to our God. Ayan. Okay? So, pwede po bang bumati tayo mga kapatid kahit saglit lang? Pwede kayo magbukas ng inyong mga camera at bumati po tayo sa isa't isa ng God First Morning. Happy God. God first morning po, Pastor. First morning po. First morning. Sa President at mga kapatid. Okay, thank you very much mga kapatid. Ngayon, tayo po ay dadako na sa ating reflections na po sa ating napag-aralan po kahapon. Ayan, God First Morning po, Ate Claire. Ayan. Ano po ba yung ating mga napag-usapan kahapon mga kapatid? Ang pamagat po ay a reason for adversity, okay? So, ngayon mga kapatid, ano po ang ating mga reflection tungkol po rito? Pero siguro bago ko mag-proceed, babasahin ko po ulit, magabat na ikli lang po ito para mag-reflect po tayo. Ito ang sinasabi mga kapatid. Many who profess to be Christian provide abundantly for themselves, supplying all their imaginary wants, while they give no heed to the wants of the Lord's cause. They have thought it again to rob God by retaining all or a selfish proportion of His gift as their own. But they meet with loss instead of gain. This course result the withdrawal of mercies and blessing. By their selfish, avaricious spirit, men have lost much. If they had fully and freely acknowledged God's requirements and met His claim, His blessing would have been manifest in increasing the productions of the earth. The harvest would been greater. The wants of all would have been abundantly supplied. The more we give, the more we shall receive. Yan po ang sabi mga kapatid. Dito po sa ating pinag-usapan kahapon po ng umaga. Okay, any reflections mga kapatid or pwede po mga personal testimonies, okay, regarding your experience sa ating combined offering plan? Meron po ba mga kapatid ko? Feel free to share. Huwag po kayo mahiya mga kapatid na magbahagi sapagkat ang inyong mga testimonies at ang inyong mga reflections ay makakatulong din po ito na sa ating mga listener, sa ating mga sarili upang makita pa po natin ng mas malalim ang katotohanan po mula sa mga salitang ito po ng ating Panginoon. Meron po ba? Ayan. Okay. Siguro mauna ako mag-reflect no sa salitang ito mga kapatid. Ayan. Dito mga kapatid nakikita ko no yung requirements po ng Panginoon sa pagiging selflessness. Ipinapakita po rito mga kapatid na para hindi po tayo mamutawi yung tinatawag na spirit of selflessness ay ano po maging priority po natin ang ating Panginoon ang mga bagay na spiritual instead doon sa ating mga desire mga kapatid. Okay? Dapat ito magpaalala sa atin mga kapatid ko na yun nga po, ang dapat maging priority natin ay ang gawain ng Panginoon at hindi i-withhold yung mga bagay na para sa ating tagapagligtas. Ito'y maaaring naging karanasan ng maraming mga iglesia sa nakaraan na kapag may mga problema, they withhold everything that belongs to the Lord, but it should not mga kapatid, hindi kailangan ganon mga kapatid ko. No? Sapagkat yan ay sa Panginoon at hindi po dapat natin wini-withhold ang para sa ating tagapagligtas. Okay? Sabi nga po nga mga kapatid, kapag gagawin po natin yon, yung kaloob ng Panginoon, yung kanyang blessings ng mga Panginoon, ay ano po, nawawala. Instead na ito'y maging gain sa atin, ito po'y nagiging kawalan. So itong kawalan to hindi lang sa mga material na bagay, but most especially sa ating spiritual na aspeto ng buhay, no? Yung blessings ng ating Panginoon sa ating spiritual na aspeto, ito po ano po unti-unting nawawala. Hindi siya ang nag-aalis, kundi tayo ang nag-aalis dahil tayo po ay hindi nagiging tapat sa ating Panginoon mga kapatid ko. So, doon naman sa tayo nagiging mapagbigay, ang blessings ng Panginoon mga kapatid is ano po? Andun yung tinatawag na proportionate gift no ng ating Panginoon because of the generosity. Okay, yung prosperity mga kapatid comes from generosity mga kapatid. When we give freely and fully to God mga kapatid, yung kanyang blessings ay magmamanifest in many ways. Not only in material, remember that mga kapatid, hindi lang sa mga material na bagay, but most especially sa ating spiritual na buhay. No? Mas nagiging mature po tayo sa ating pananampalataya. Okay? So marami pa mga kapatid, but I would like to share this
message po mga kapatid ni Brother Melvin. Then si Pastor Mark ay akin pong bibigyan ng panahon. Ito pong sabi ni Brother Melvin Abilisano, maraming nagpapakilalang Kristiyano ang inuuna ang sarili nilang pangailangan at luho habang pinababayaan ang gawain ng Diyos. Sa halip na maging tapat na katiwala ng mga pagpapalang natanggap nila, itinatrato nila ito bilang sarili nilang pag-aari para bang hindi ito galing sa Diyos. Totoo po, no, Brother Melvin, minsan ito po naging kalagayan po ng bahay ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, wala tayong pag-aari sa mundong ito. Everything in this world, even our possessions, ayan ay sa ating Panginoon. Tayo ay katiwala lamang. Kaya wag natin itong aariin, wag natin itong aangkinin, at ibalik natin ang para sa Kanya mga kapatid ko. Kapag ma-realize natin that these things ay hindi po atin mga kapatid, mas magiging malaya tayo, no? Na ibalik lahat sa ating Panginoon. Pero kung iniisip mo na ito iyo mga kapatid, no? Baka mas maging mag-hoard tayo. Yan po sinasabi sa Deuteronomy. Lagi nating tandaan na ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kakayahan upang i-produce ang mga bagay na ito sa mundo. Hindi yung lakas natin, kundi ang ating Panginoon. Thank you, Brother Melvin, sa iyong napakagandang reflection. Okay, Pastor Mark, meron ka bang gustong sabihin? Okay, nakita ko si Pastor Mark nagtaas ng kanyang kamay. Ayan, Pastor Mark. Good morning, Pastor Junel. Good morning. Good first morning. Ang ko sa adversity ay, though sometimes even faithful, hindi pa rin tayo pwedeng makaiwas sa adversity. Kasi Job experience it. Kasi ang description ng Bible sa Job 1 verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. At sabi pa nga dito, kapag nagpipesta sa verse 5, nagkakasayahan ng kanyang mga anak, ay early in the morning siya ay nag-offer ng burnt offering according to the number of them all. So makita natin kung gaano katapat si Job. Talagang pati ang kanyang mga anak ay siya mismo yung naghahandog para sa kanya. Makita natin yung kanyang katapatan, yung kanyang dedikasyon. Subalit hindi pa rin siya ligtas, no, sa mga pagsubok o kaya ay mga trahedya na dumating sa kanya. So, para sa akin lang naman, adversity, though how faithful we are, but God sometimes allow it. Hindi para tayo ay kumbaga pahirapan, kundi adversity sometimes ay pinapayagan ng Diyos para magkaroon tayo ng, para i-refine palalo yung ating karakter. So, kung titingnan natin si Job, refined na siya eh. Pero why those things still happen to him? So, parang gusto ko lang kung i-reflect this morning kasi kagahapon narinig ko rin yung presentation. It doesn't mean na pag faithful tayo ay hindi na tayo makakaranas ng adversity. Kasi on the other side of the coin ay meron. Kasi biblically speaking, meron ay katulad ni Job. Pero yung faithfulness ng Diyos, makita natin dito sa kwento, it's not about the faithfulness of Job, but the faithfulness of God. Na alam niya na kaya niya inalaw yon dahil alam niyang kakayanin yun ni Job at para ma-refine pala si Job. Kasi kung mabasahin niyo po yung buong aklat ng ni Job, mayroon na siyang nanumbat na rin siya sa Panginoon. Hindi ba ganito? Faithful ako sa iyo. Yung tinatawag ni Pastor Brian na entitlement. Entitled, di ba? Parang hindi ako dapat makaranas ng ganito kasi faithful naman ako sa tithe, sa offering.
10% or more pa nga yung aking offering. Parang nag-umpisa na tayo magkaroon ng entitlement. So, yun yung nirefine kay Job. Yung na-realize, yung sinabi sa kanya ng Panginoon, saan ka, Job, nung nilikha ko? Ganito, ang Pleiades. Sabi niya, I am nothing. I'm not entitled to anything. Kaya humingi ng tawad si Job, kung babasahin natin sa latter part ng Job. And then the Lord more bless him. So sometimes adversity allows to refine our character, to refine ang ating relationship. Kaya it doesn't mean na we are free from any adversities or problems or trials, though we are faithful for 10% or more. Pero there is a purpose. God is faithful. Kaya tama yung sinabi ng bagong na walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin makayanin. But God is faithful. Nung nakalagay doon, subalit tapat ang Diyos na iligtas tayo. So, kaya yung faithfulness ng Panginoon sa atin, no matter what, so inalaw niya yan, there is a purpose. Sabi pa ni Pastor Pablo Goya, inalaw niya yan dahil kailangan natin. Habang narito tayo sa lupa, God is refining us. God is pruning us. Gusto niyang mas lalong mahubog pa sa atin ang kanyang karakter ng ating Panginoon. Kasi even Jesus Christ suffered. So kaya tayo ay makakaranas ng mga sufferings, pero hindi yun magiging hadlang para magtapat tayo sa Kanya. Kasi tapat ang Diyos sa Kanyang pangako na hindi niya pahintulutan na hindi natin kakayanin. So, yun, Pastor, yun. Naging reflection. God is faithful no matter what. Kaya yung trust natin sa Kanya at yung process niya na refine tayo. Happy God's morning. Amen. God bless morning. Okay, thank you very much Pastor Mark sa iyong napagandang reflection mga kapatid. Kaya tandaan natin mga kapatid ko, no? Hindi lahat ng mga nangyayari po sa atin ay kumbaga hindi porke tayo tapat ay hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Okay? God allows it to happen mga kapatid to purify us upang mas maging dalisay pa tayo sa pagtatapat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung dumating man yan, ang hilingin po natin at ipanalangin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas na akin po mapanagumpayan ng mga pagsubok na ito. Ayan. Okay, mga kapatid, kaya mga purifying fire ito, mga kapatid ko, sa atin upang mas maging matibay tayo at mas maging dalisay sa paningin ng ating Panginoon. Thank you very much, Pastor Mark, sa iyo napagandang reflection. So ito, mga kapatid, ito ay naging kapakinamagan po sa bawat isa sa atin. Okay? So dito sa ating chat group, gusto ko po i-share sa inyo ang ilan sa mga reflection po ng ating mga kapatid. At ganun po ni Pastor Jerry, sabi po rito, naalala ko lang itong verse na iniisip ko na ito ay related sa reading natin. Kawikaan chapter 14 verse 12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daang patungo sa kamatayan ang dulo nito. So mapanganib ang pag-aakalang mabubuti tayo ng higit at asenso sa sariling pamamaraan, hindi sa paraan ng ekonomiya ng ating Panginoon. Opo mga kapatid, ayan, totoo po yan, mga kala natin, ang kasaganaan ay kaya nating gawin sa pamamagitan ng ating pansariling kakayahan mga kapatid. At minsan, kung gagawin natin itong personal, ay hindi na pala ito ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pagpapala at alam niya kung paano niya po tayo pagpapalain. Hindi sa sarili nating paraan, kundi sa paraan ng ating tagapagligtas. Okay? Kaya mga kapatid, mapanganib po yung pag-aakalang, sabi ito, mabubuti tayo ng higit at asenso sa sarili nating pamaraan, hindi mga kapatid, no? Ang ating Panginoon po ang kumbaga, ang gumagawa niyan. Ang kinakailangan lang natin ay magpasako po mga kapatid ko. Kaya yun mga kapatid, kala natin may mga bagay na tama at ang inisip yun pala mali. Gaya ng mga pag-withhold ng para sa ating Panginoon, kala natin tama, kala natin ay kalooban ng Panginoon yun mga kapatid. Hindi po, hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya never attempt mga kapatid to withhold anything that belongs to the Lord.
that's for the Lord mga kapatid. Hindi yan sa ating sarili. Kailanman wala tayong pag-aari para sa sarili atin, kundi ang lahat ay sa ating Panginoon. Okay, sabi naman po ni Sister Net, alalahanin natin na ang salapi at ari-arian, ayan po, binibigyan niya po ulit ng pansin ito, no? Alalahanin natin na ang salapi, naka-highlights pa po, at ari-arian ay hindi sa atin. Tayo'y tagapangasiwa lamang. Ang pangasiwa ng ating salapi at pamaraan ay tinuturo sa Biblia. Ang halimbawa nito ay mababasa natin sa Matthew chapter 25:14-30. Nais ng Diyos na maging matalino tayo sa pangasiwa ng ating salapi at ari-arian at hindi ating ari-arian. Yan. At ari-arian nino po ng ating Panginoon at hindi natin ari-arian. Okay? Sabi nito, hindi totoong atin. Kaya nga ito ay ari-arian lamang sapagkat ito ay hindi totoong atin. Kung baga sa laruan, ang baril-baril ay baril-barilan lang. Ang bahay ay bahay-bahayan lang. Okay? Nakita ko po yung punto niyo, Sister Net, no? Kaya ating iingatan dahil kapag di mo iningatan, mapapagalitan ka pa ng magulang mo kapag nasira dahil mahal ka. Mahal ang pagkakabili nito. Okay, thank you very much mga kapatid, no. Yan. Salamat po Sister Net sa iyo ibinahagi mga kapatid ko, no. Binigyan po ng pansin dito ni Sister Net na ang lahat ay hindi po atin. Kaya ingatan natin, malulungkot po ang Panginoon kapag hindi natin pangasiwaan ng mabuti ang kanyang mga ari-arian at hindi ang ating ari-arian mga kapatid, no. Malulungkot ang ating Panginoon, and of course yung mga consequences na yan, sabi nga ni Pastor Mark kanina, ay God allows it to happen, no. Mga consequences ng ating mga wrong decisions, mga consequences ng ating pag-withhold ng mga bagay na belong sa ating Panginoon mga kapatid. There are consequences mga kapatid ko. Okay, pero ang Panginoon is ever faithful. Bagamat tayo minsan ay unfaithful, but God is always faithful. Pinalalahanan niya tayo mga kapatid. Kaya God is good. God has given us this counsel on stewardship through our messenger, Mrs. White, para mas maliwanagan po tayo. Kasi gustong itama ng Panginoon ang ating pag-iisip. Gusto niyang itama ang ating mga principle. Gusto niya itama at mga kapatid ang ating mga pundasyon patungkol sa pagiging katiwala upang mas maging epektibo tayo likod ng ating Panginoon. Okay? Thank you very much po Sister Net sa inyong reflections. Baka may gusto pa. Ang ating oras ay 5. Bibigyan ko na lang po kayo ng isa mga kapatid na pwede mag-testify or reflect. Okay, meron po. Pastor? Ate Claire. Okay, Ate Claire, sige po. Kahapon, nung umaga, yung speaker po natin, nabanggit niya yung sabi niya, no? Yung offering niya is dinidivide niya para every Sabbath meron siyang naibibigay, ano? Ang sabi po dun sa babasahin natin, sabi niya, if they had fully and clearly acknowledged God's requirements and met His claims, His blessings would have been manifest in increasing the production of the earth. Meron po kasi akong experience. Dati ginagawa ko din po yung ganun. Yung sabi ko, kasi once lang naman may dumarating, sabi ko, i-divide ko rin ito kasi para meron kang maibigay every Sabbath, ganun. Pero nung simula po talaga nung nasabi, hindi natin dapat i-withhold kung anong natanggap natin, ibigay na natin. Alam niyo nung ginagawa ko po yon, sabi ko, nagtataka po ako kasi ngayon nililista ko na, nakita ko na every Sabbath, sabi ko, ay meron pala talagang blessing ang Panginoon every week. Pag hindi mo siya withhold, basta kung anong natanggap mo ngayon, ibigay mo siya lahat. Tapos pagdating ng next week, may palang another blessing ang Panginoon, hindi niya talaga ipapahintulot na wala kang maibibigay. The other, sa susunod na Sabado. Kaya sabi ko, kasi nabanggit po kasi niya, narinig ko na sabi niya yung hindi niya agad lahat ibinibigay para sa dinidivide niya doon sa mga Sabbats para meron siyang naibibigay. Pero kung sabi nga po dito, kung palang fully and freely acknowledge God's requirements and met His claims, ay magtataka tayo, meron palang ibang blessing na tatanggapin tayo. Kaya hindi talaga pala natin talaga dapat i-withhold yung mga ibinibigay ng Panginoon. Kasi kung minsan parang natin yung para bang niisip natin baka wala akong maibigay kasi wala akong blessing na tatanggapin next week. Pero alam niyo po, ang Panginoon pala ay
yun nga, yung iniisip natin, hindi yun yung pag-iisip. Kung talagang magtatapat lang tayo at hindi natin kailangan alalahanin yun, meron at meron. Kasi po ako nakita ko, nung dati hindi ko po nililista yung mga tithes and offerings ko, hindi ko nililista. Pero ngayon tiningnan ko, simula nung December, January, hanggang ngayong February, sabi ko, ba talaga palang merong pagpapala ang Panginoon na binibigay weekly. Meron ka talagang maibibigay sa Panginoon, ganon. Kaya kung sumunod lang po tayo, hindi natin napakarami palang blessing talaga ng Panginoon na ibibigay sa atin. So hindi natin dapat alalahanin pala yung, ay next week wala akong ibibigay, kaya hindi ko muna ito ibibigay ngayon. Baka pala ngayon, kaya binigay na ng Panginoon sa iyo ngayon to kasi kailangan na sa gawain niya, kaya kailangan mo nang ibigay. Kung i-delay mo muna yan, parang nadidelay din yung work ng Panginoon. Pero makikita po natin, talagang kitang-kita po natin na ang Panginoon ay laging merong pagpapala sa atin basta sumunod lang po tayo sa Kanya. Na-experience ko po yan. Dati ganun din po yung ginagawa ko. Hindi ko muna ibinibigay lahat kasi iniisip ko baka next Sabbath wala akong maibigay. Pero nung ang tinanggap po ngayon, ibinigay ko lahat. Nakita ko po na meron palang ilalaan ng Panginoon sa susunod na week. Hindi pwedeng wala tayong maibibigay sa susunod na week. Kaya yun po yung nakita ko pong sa akin, yung reflection sa akin. Kung ano ang binigay ng Panginoon sa iyo ngayon, ibigay mo lahat. Meron at meron siyang kasunod na ibibigay. Hindi po tayo mawawalan. Kaya yun po yung nakita ko. Tapos doon naman po sa nabanggit na ang sabi yung pag nagtapat ka, talagang akala mo hindi ka nadaranas ng pagsubok. Actually, kami po ay napakatinding pagsubok po yung naranasan namin. Matagal po yun. Wala kaming ginawa kundi manalangin. Malaki pong problema financially. Ang laki. Pero sabi ko, wala kaming mapagkukunan ng anumang asset para maipagbili at matakpan itong problema namin na to. Pero alam niyo po, nung wala kaming ginawa kundi manalangin, sabi ko, Panginoon, alam niyo po kung paano nangyari ito. Alam niyo naman po yung klase ng buhay namin. Kayo ang nakakaalam ng lahat na to. Alam niyo, miracle. Hindi ko po alam, miracle. Bigla ko na lang pong nakita na nabayaran itong problema namin na to. Bigla na lang namin naranasan na ang Panginoon ay hindi ka talaga pababayaan. So sabi ko nga po, kahit anong sitwasyon, kahit anong mangyari sa buhay mo, basta magtapat ka sa Panginoon, talagang hindi ka niya pababayaan. Kasi po kami kahit napakalaki nung naging problema namin financially na yon, hindi ko po naisip na ay, wag ko munang ibigay itong offering ko kasi ang dami kong wag ko munang ibigay itong tithes natin kasi ang dami nating problema. Hindi ko po talaga naisip yun. Basta sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kayo pong nakakaalam ng lahat ng ito. Kayo po ang magsusolve ng lahat ng ito. Nakita ko na lang, Panginoon, nakita ko na lang mga kapatid na solve. Ang kailangan lang po talaga natin ay magtiwala at magtapat sa ating Panginoon. Thank you po. God first morning po. Ayan, maraming salamat po Ate Claire sa napakagandang testimony mo at sa magandang insight mo. Totoo po yun mga kapatid, no? Every week may blessings ang Panginoon. So we don't hold anything from the Lord mga kapatid kasi ito'y pagpapala na ibinibigay sa Kanya. Totoo yun Ate Claire, ako po'y saksi sa inyong mga pagpapala at mga pagsubok na naranasan, kaya purihin po ang ating Panginoon at salamat po sa magandang insight na ibinigay nyo based on your experience. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo mga kapatid pagkukulangin sa sa linggo-linggo nating pagbibigay sa Kanya, sapagkat batid natin na ang mga pagpapalang ito ay mga gamit din po sa gawain ng ating Panginoon. Thank you very much Ate Claire. Okay, at bago ko naman po ibigay kay Mute ka, Pastor. Na-mute ka. Babasahin ko po itong kay Pastor Jerry. Sabi niya po dito. Okay. Illustration. May isang lalaki na kaanib ng iglesia ang hindi naniniwala sa utos ng Diyos sa pag-ikapo at kasukat ng paghahandog. Sinabi niya sa isang ka-church member na tapat na nagtatithe at proportionate na offering. Magkano ang ikapo
mo at handog? Sumagot ang naniniwala. 3,500 na tithe at 3,500 na offering. Sagot ng di naniniwala. Naku, magandang quote sila yan sa 5 years. Kung itinabi mo pang down payment sa bagong sasakyan, kung itinabi mo pang down payment sa bagong sasakyan. Sumagot ang naniniwala. Nasaan yung sasakyan mo? Ayan. Ang ekonomiya ng Diyos ay higit na mabuti. Ang inihanda ng Diyos ay higit pa sa inakala. Yan mga kapatid, no? Parang bumalik tuloy yung tanong. Yun doon sa nagtatanong na, sayang yan, no? At wala kang sports car kasi pang down na sana. Pero ibinalik. Nasa ng sports car mo? Okay. Walang may sagot yung hindi naniniwala, mga kapatid. Kaya tandaan natin, mga kapatid ko, walang katumbas ang pagpapala ng ating Panginoon. And always remember na ang blessings ng Panginoon na hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa ating paglagong spiritual. Makakatulong at makakatulong po ito, mga kapatid. Yan, thank you very much po, Pastor. Gandi po kay Ate Claire. Ate Irma. Ayan. Yes. Pastor, susog lang po doon sa sinabi po ni Sister Net. Hindi po ba tayo pagka po pinahiram tayo, pinagkatiwalaan tayo, pinahiram tayo na isang bagay, iingatan po natin yung pinagkaloob na yun sa pinahiram sa atin. At bilang ganti po, ay susuklian pa natin yung nagpahiram sa atin. Ito po ang gusto namin, sinishare namin mag-asawa, na ang lahat ng mga bagay na bigay sa atin ay pinagkatiwala lang sa atin. Hindi po talagang ito ay sa atin. Pinahiram, pinagkatiwala. Kaya bilang ganti po, doon sa nagpahiram sa atin, ang gagawin po natin na iingatan natin ito at magtatapat tayong lalo doon sa nagpahiram sa atin. Kaya po yun palagi ang iniisip namin mag-asawa, na ang pinagpapala tayo ng Panginoon, kaya gawin din natin ang pinakamaganda at pinakamabuti para sa ating Panginoon. Yun lang po. Thank you very much, Ate Irma. No? Kumbaga yan ay response, yung inyong practice po ni Kuya Saldi ay practice nyo doon sa blessings ng ating ng Panginoon. Kumbaga ay binabalik nyo yung pa sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti po sa atin, mga kapatid. He's always been faithful to us, mga kapatid. As a response, sabi nga po ni Ate Irma, ay gawin po natin yung ating tungkulin sa ating Panginoon. Okay? Ayan. So meron pa po mga kapatid bago tayo magpatuloy. Okay, bago tayo magtapos mga kapatid sa part na ito, nais ko lang po i-share ang experience, no? Based po dun din sa aking na rinig kay Ate Claire. Ay mga kapatid, meron po kaming as a family, nung buhay pa po yung aming mga magulang, meron kaming practice na ginagawa. Na yearly, kapag sumasapit ang bagong taon, at exactly 6 o'clock in the first day of the year, mga kapatid, kami po yung nagwo-worship. Ang tawag po namin yan ay year-end worship po. Kaming pamilya, umuwi po kami sa aming tahanan. Kasama po ang aming mahal na ama at mahal na ina. Magwo-worship yan kasama po yung buong pamilya, mga kapatid. And during the worship, magkakaroon kami ng testimony, ano yung mga blessings na tinanggap namin, yung mga karanasan hindi namin malilimutan throughout the year. But at the end of the testimony, alam niyo pong gagawin ng mama ko, kung may kinukuha po siyang bag, at doon mga kapatid, ipapakita niya po lahat ng receipts ng tithes na ibinigay po or natanggap namin throughout the year. Lahat ng receipt, mga kapatid, at sasabihin niya mga kapatid sa amin, anak, tingnan niyo ito. Ito ang pagpapala ng Panginoon. Okay? So it's not all about us. No, it's not all about what we give. It's all about the faithfulness ng ating Panginoon. So nakita ko mga kapatid, ang kapal ng mga receipts. Sabi ko ganun pala kami pinagpapala ng Panginoon kahit maraming pagsubok along the way throughout the year. May mga nagkasakit, ngunit na-sustain throughout the year. Nung nakita ko mga kapatid yung pagpapala ng Diyos na yun kung gaano kalakit, gaano karami mga kapatid. Hindi namin lubos maisip ganun pala kami pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, wag po nating i-withhold ang para sa Panginoon, no? Ibigay po natin 'yan sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin, maging tapat din po tayo sa Kanya. Okay. Meron pa po ba mga kapatid? Siguro wala na, ang ating oras ay 5:12. So let's go to our God First video. Have you ever thought about what the church would be like if all its members were like you? Think of what church fellowship could be if everyone prayed and read the Bible as you do. Imagine what missionary work would be like if all church members took the same time as you do to share the truth with others.
Imagine what church upkeeping and mission investment would be like if all members returned tithes and offerings as regularly as you do. Do you like what do you imagine? What would this church formed by people like you look like? The truth is, this one-person church already exists, and it's you. At times, we underestimate the influence of our actions or attitudes. We might think, if I don't give Bible studies, someone else will, and the message will be preached to the whole world. Or, if I'm not faithful in returning tithes and offerings, someone will, and there will be enough resources for the maintenance of the local church and the preaching of the gospel around the world. To some extent, this is true. God's cause will triumph with or without my contributions, and the gospel will be preached worldwide with or without my direct involvement. Yet, the big question here is that this church, formed by me alone, always influences someone close to me, my children, spouse, parents, and siblings. My commitment or negligence concerning God's faithfulness and mission can inspire or hinder those around me. The most significant legacy that we may leave to our children is the example of a life wholly devoted to God's cause, leading them not only to imitate us, but to even manifest greater zeal toward God's mission. True love for Jesus is not manifested by words only, but by a life dedicated and committed to God's work. As we return our tithe and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Hey, ayan, thank you po. Let's go to Pastor Seth. Pastor Seth, it's your time na para sa ating reflection sa ating topic ngayong umaga. Okay, Pastor Seth. Andito si Pastor Seth. God first morning, Pastor. Narinig niyo po ba, Sir? Ayan, okay na, Pastor. Baka nakamute ka kanina, Pastor. Sige. Okay. Hindi ko ma-open yung camera ko. Ganun ba? Kwan. Kanina okay siya, no? Oo. Ayaw mag-open ng camera. Sige, Pastor, tuloy lang po. Ayan. Ang mahalaga yung mensahe po namin mapapakinggan. Hindi na ma-open, Pastor, yung camera? Ayaw ma-open. Okay po. Sige, Pastor. Gawin niyo po. Okay. Okay, Pastor Jerry, pwede gawin ko host daw po si Pastor Seth para ma-open yung kanyang camera. Okay. Baka nakalak eh. Hindi, ina-unlock ko nga. Okay. Ayan na. Okay, Pastor Seth. Open mo yung camera mo, Pastor. Okay na. Okay na. Ma-open na yan. Oo. Try. Ayun, ang gwapo. Sige, Pastor Seth. Malusog. Morning po, mga kapatid. First morning, Pastor Seth. Mga minamahal po mga kaibigan at mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong mga testimonies. Nakaka-inspire po habang ako ay nakikinig. Ngayong umaga, ang ating pong pamagat, ang ating pag-aaral ngayon ay mga pangako ng Diyos kasama ng kanyang mga utos. Ang tungkulin po o gawain ay isang bagay na dapat gampanan ng tapat na may kasigan. Ito ay isang obligasyon na dapat nating ipagpatuloy na walang inaasahang kapalit, mga kapatid. Ngunit ang ating Diyos ay puno ng awa at habag. Ay hindi lamang nag-uutos kundi nag-aalok din ng mga pangako. Sa kabila ng ating pagkatalo at kainaan bilang tao, patuloy po tayong tinatawag ng ating Panginoon Diyos upang sundin siya at ipagkaloob niya sa atin ang pangako bilang gatimpala ng ating pagsunod. Dito po sa topic kong ito ay ginawa ko po ito ng outline. At
May 3 puntos lang po akong nais kong dalhin sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating topic na ito. Una, ang mga utos ng Diyos at ang kanyang pangako. Yan po yung unang nais kong dalhin sa umagang ito. Ayon po sa kasulatan, ang Diyos ay nag-uutos sa atin ng mga bagay na makikinabang tayo. Sa kabila ng mga utos, ipinagkaloob niya ang pangako upang magbigay ng pag-asa at lakas sa ating pagsunod. Kaya nga po kung babasahin natin ang aklat ng Biblia sa 2 Corinto, Kapitulo 9, talatang 6 at 7, mababasa niyo dyan, ang nagasik ng sagana ay aani ng sagana. Ang nagasik ng kaunti ay aani ng kaunti. Dito po mga kapatid ay ipinapakita ng Diyos na ang bawat sakripisyo at handog natin sa Kanya ay hindi mabawala sa Kanyang mga mata. Siya ay tapat upang gantimpalaan tayo ng ayon sa ating mga kaloob. Yan po ang una mga kapatid. Ang pangalawa mga kapatid ay pagtanggap ng mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay hindi makalimot sa ating mga gawa at sa ating pagmamahal sa Kanya. Kaya nga ayon po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinapakita sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon magsisipaglingkod sa iyo. Kaya nga mga minamahal ko mga kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, dito ay ipinapalaala sa atin ng Diyos ay laging tapat sa Kanyang mga pangako. At hindi niya kailanman makalimutan ang ating pagsusumikap, ang ating paglilingkod sa Kanya. At higit sa lahat, hindi niya makalimutan yung ating pagkatapat sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Kaya nga kung ating titingnan, ang buong sanlibutan po ay sa Diyos. Ang sabi nga ng awit, ang langit, ang lupa ay sa Panginoon. Kung sa Panginoon ang lahat ng ito, ay tayo'y pinagkatiwala niya. Kung tayo maging tapat bilang katiwala, hindi niya ito malilimutan. At pagdating ng panahon mga kapatid, may reward sa mga taong nagtatapat, may reward ang Panginoon sa mga taong hindi nakalimot sa Kanyang Panginoon mga kapatid, na ibigay yung dapat nating ibigay para sa Kanya. Ang pangatlo at dalas mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos sa mga naglilingkod. Sa kabila ng ating kahinaan, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga pagsunod, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi siya nagkatangi kung gaano mang kaliit o kalaki ang ating inaabot sa Kanya, kundi tinitiyan niya ang ating puso at ang ating motibo. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi higit sa lahat ay tungkol sa Kanyang presensya at ang Kanyang pagpapala sa ating buhay. Hindi man agad natin nakikita ang biyaya ng Diyos sa araw-araw na ating pamumuhay, mga kapatid. Hindi naman natin napapansin yung mga biyaya na ating natatanggap araw-araw, mga kapatid. Tandaan natin na ang Diyos ay tapat at siya ay nagbibigay ng masaganang pagpapala sa mga nagsusumikap na sumunod sa Kanya habang siya ay nabubuhay at naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa ating maikling mensaheng ito, sa bawat utos ng Diyos, kasunod ay Kanyang mga pangako. Sa bawat pagsunod at paglilingkod sa Kanya ay may katumbas na pagpapala. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa hamon ng buhay, sapagkat ang Diyos na tapat sa Kanya, sa Kanyang mga pangako ay laging tapat sa ating buhay, mga kaibigan. Tandaan po natin yan. Ano man ang ating ginagawa, kapag ang Diyos ay nangako sa atin, sampalatayan natin, mga kapatid. Kung ating patuloy na pag-aaralan ang Biblia, marami siyang pangako sa atin. At ang kailangan lang natin ay sumampalataya, maniwala, at magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. At magtiwala sa mga tamang panahon, ang Diyos ay magbabalik sa atin nang higit pa sa ating inaasahan. Kaya mga kapatid, sa maikling pag-aaral na ito,
makikita natin talaga ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga sinabi. Hindi ito katulad ng tao. Marami mga pangako. Marami mga pangako, pero kailanman ay hindi pa minsan natutupad. Pero ang Panginoon, nating Diyos, kahit isa, hindi niya ito malilimutan. Maliit man o malaki ang ating inaasahan, tandaan natin, sa bawat araw na tayo nabubuhay, ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Ang Diyos ay handang ibigay ang kanyang pangako sa atin. Ang kailangan lang natin, magtiwala sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay ating ibalik sa ating Panginoon at pagtiwalaan siya sa araw-araw at ipagkakaloob niya sa atin yung sapat na ating mga pangailangan. Yun lang mga kapinamahal ko mga kapatid. Sana sa maikling pag-aaral natin ito, maramdaman natin ang biyaya at ang pag-ibig at higit sa lahat ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Pagpalain po tayo sa umagang ito. Thank you very much, Pastor Seth, sa iyong binigay na mensahe po sa umagang ito. Yan, God bless po. At bukas mga kapatid, magre-reflect po tayo sa mga salitang ating napakinggan mula kay Pastor Seth. Okay, thank you very much po. At tayo po idalako mga kapatid sa ating United Prayer. Okay, pero bago po tayo magpatuloy doon sa ating United Prayer, ay tayo po muna ay magkakaroon ng silent prayer para naman po doon sa mga ating inilista sa ating. Amen mga kapatid. Ayan maigsi lang yung lesson pero maganda binasa ko dito habang siya ay nagdi-discuss at maganda yung lesson natin. At para naman sa isang maigsing summary lang summary para tayo ay makita natin yung buod, pinakabuod lamang sabi dito ay ang title ito ay Promises with God's Command. Mga pangako Promises with God's Command sabi dito ay ang pagtupad na tungkulin ay may gantimpala. Mayroon palang reward may reward pala yung pagtupad natin. So sumunod na lamang tayo sa kanyang gusto at para may reward tayo So sabi dito ay ang pagtupad na tungkulin may gantimpala. Ang Diyos ay hindi nag-uutos ng walang dahilan Hindi siya mag-uutos ng walang dahilan Kaya inuutos yun dahil mabuti, di ba? Kapag tayo ay susunod, ipinapangako niya ang kanyang pagpapala. Kita niyo po, kung tayo susunod sa kanya, may pagpapala. Sinabi ng kasulatan na siya ay nagtanim ng sagana, ay siya rin ay hahanin ng sagana. O kapag nagtanim tayo ng sagana mga kapatid, marami rin yung ating anihin. Ano pang hinihintay natin mga kapatid Kaya siguro tayo naghihirap kasi hindi tayo nagtatanim ng sagana. Unang-una hindi tayo sumusunod sa kanya, kaya ganun hindi tayo tatapat ng pagbabalik na ikapo. Hindi tayo nagbibigay ng offering, ng abundant offering. Kaya wala rin maraming pagpapala dumarating sa atin. Pagkaman alam natin yung totoo, alam natin yung katotohanan, hindi natin ginagawa. Alam natin yung utos ng Panginoon, pero hindi natin sinusunod. Kaya tayo naghihirap mga kapatid. Kaya makita natin ito kung isaman tayo sa mga naghihirap ngayon. Financially, maraming problema sa buhay. Baka yun ang kulang yung tanggapin natin si Jesus bilang ating kapartner po. Sabi pa rito, ang Diyos ay matapat at mapagbigay. Hindi siya nakakalimot Kita niyo po, tapat siya at mapagbigay pa. Kapag tayo nagbigay ng ating oras, lakas at kayamanan para sa kanyang gawain, ito, tingnan niyo ito, siya mismo ang gagantimpala ayon sa ating ibinigay. Kasarap pala pagka nagbigay tayo ng oras at lakas at kayamanan sa gawain ng Diyos. Siya mismo magbibigay ng gantimpala sa atin ayon sa ating ibinigay. Kapag nagbigay ka pala ng oras sa Panginoon para sa pagdilingkod, yung oras ng buhay mo ay pwede rin mas mahaba pa sa normal lang pag yung lakas mo ay ginamit mo sa gawain, nakisangkot ka sa gawain, bibigyan ka niya ng mas malakas na pangangatawan. O, diba?
No, baka hindi mo kailangan magpa-hospital, lagi kang malakas, hindi ka nagkakasakit. Ayaw niya nun. Ano pa, kapag binigay mo yung kayamanan mo sa Panginoon para sa gawain, hindi ka niya pagkukulangin sa yung mga pangailangan. Ang kailangan dito mga kapatid ay ang honest commitment at hindi yung dinadaya natin yung Panginoon. Ano? Yung ating tithes ay bibigay lang natin kung magkano gusto natin sa lalabyan natin tithes. Mga kapatid, pagkakasala yan, ano? Isa yan sa mga laging binabanggit sa lesson, pag nanakaw yan sa Diyos at yan may kaparusahan. Baka sayang yung ating binigay, nagbigay pa tayo, kulang naman, di ba? Si Kristo ang katibayan ng pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, inilagda ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Si Kristo ang patunay na ang kanyang biyaya at pagpapala ay tunay at maaasahan. Okay, tayo po mga kapatid. May panawagan sa atin dito. Tayo ba ay tunay na nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos? Tunay ba tayo nagtitiwala sa kanyang mga pangako? Kung talaga nagtitiwala tayo sa kanya, dapat nagtatapat na tayo mga kapatid. Ano? Wala dapat tayong pagdududa. Huwag nating ipagkait sa kanya ang ating panahon. Huwag nating ipagkait sa kanya yung ating lakas, oras, at yung mga pagpapala na tatanggap natin, huwag natin ipagkait sa kanya. Ano po? Subukin natin ng Diyos sa ating pagsunod at makikita natin kung paano niya ibubuhos ang kanyang saganang pagpapala sa ating buhay araw-araw. Ginabanggit dito mga kapatid, pag kayo hindi pa sumubok, ewan ko na lang, ano, kung meron man dito na ayaw pa rin sumubok, ay ewan ko na lang, ano. Ako mismo ay naranasan ko ang pagpapala ng Panginoon dahil sumubok ako, no. Ngayon, I will not stop. I will not stop serving, ano po, the Lord. Kung ang aking oras ginagamit ko sa ministry, yung aking lakas, at yung aking tapat na pagbabalik sa Kanya at offering, hindi ko yan ititigil sapagkat yan ay mabuti. Hindi dahil sa umaasa ako sa gantimpala, ano. Dahil ako ay nakita ko ang Kanyang pagpapala ng una at di niya ako pinabayaan. Praise the Lord mga kapatid. Sabi ni Sister Leonora, hindi natin makakayanan ibalik o isauli kung alin ang para sa Kanya kung hindi natin nakikita ang binibilang ang mga pagpapala at biyaya at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Yes, ano po, yan nga, no? Paulit-ulit ito, dapat malaman na natin ito mga kapatid, ano? So, paano natin maibabalik yung tama kung di natin nakikita yung mga biyaya? Aganda nga nung illustration ni Pastor Jerry, binasa ni Pastor Jonel, ano? Tungkol sa magkano mag-uusap yung dalawa, no? Magkano ang tithes mo? Ay 3,500 ba yun? Ay magkano ang offering mo? 3,500. Ang sabi ng kausap niya, nako, yung hindi tapat yung hindi tapat. In 5 years, ang brand new car na yan. Grabe, no? Pambira. 3,500, 7,000 per month. Brand new car daw in 5 years. Mukhang, anong kotse ba yung tinutukoy nun? Mukhang laruan lang, no? Wala pong ganun mga kapatid, 7,000 per month tas isang brand new kotse. Baka maliit na kotse lang, no? At second hand. Pero pag brand new ay may mayroon naman pala maliit yung 750,000, ano? Pero mga kapatid, tinanong nung tapat, nasan yung kotse mo? Pares lang tayo ng sweldo. Di ba? Patala siyang kotse, pares lang sila na kinikita. Hindi nagtatapat yung isa nagtatapat. Ang sabi nung hindi nagtatapat, in 5 years dapat may kotse ka na brand new. Ba't wala siyang kotse mga kapatid? Dahil di siya nagtatapat, hindi rin naman sumasapat yung kanyang kita. At yung isa nagtatapat, ngunit sapat pa rin yung kanyang natitira. Pero nakakapag-ipon siya sa langit na bayan. Mga kapatid, wala nang dahilan para tayo ay magdalawang isip pa, no? Hindi ito usaping pera-pera, kundi usaping puso sa puso at pagtitiwala. Tiwala sa Panginoon, mga kapatid, ano? Ako patuloy ko kayong ini-encourage na huwag na magdalawang isip, mga kapatid. At ipanalangin nyo yan muna sa Panginoon. Maghapon nyo ipanalangin. Tuloy natin yung sinabi ni Sister Leonora. Ang nakikita natin ay ang mga kakulangan sa ating buhay. Kita nyo? Ngunit hindi natin nakikita ang masaganang pagpapala ng ating tinatamasa. Yan ang totoo. Kagaya ng isang kapatid namin sa Gapan na nagtanong sa akin na paano daw yung ganun, yung ganito, tithes and offering. So, gusto niya yung tithes niya tapat, yung offering niya tutulong niya sa iba.
sa tao. Sabi ko, wag mong gawin yan, sis. Ibalik mo sa Panginoon para globally matutulungan mo, hindi lamang isang tao. Kasi nangihinayang siya na mapupunta lang sa church yung offering niya, nakatumbas ng tithes. Sabi ko, mayroon siyang gustong tulungan na tao na nangangailangan. Sabi ko, sis, ganito, para hindi ka mabiktima ng panghihinayang, ay ganito, wag mong titingnan kung magkano yung ibibigay mo. Ang tingnan mo kung magkano yung natitira pa, na 80% pa. At sigurado ko sa'yo, malaki pa yan at pwede mong pantulungan yung taong gusto mong tulungan. Aside sa ibinalik mong tapat sa Panginoon. Nagising siya, mga kapatid, nakapag-testimony pa siya nung Sabado. Nagising siya sa katotohanan na, malaki pa yung natitira, 80%. Pambihira na pagkamalan pa siya sa palengke na mayaman, bagamat wala siyang trabaho, yung kanyang magiging pondo, pera ay hindi yun galing sa trabaho niya, kundi binibigay ng kanyang pamilya dahil nga siya ay walang trabaho, pero hindi siya naghihirap. Yan taong nagtatapat, hindi pinaghihirap ng Panginoon, diba? Ate Revy, sabi na Ate Revy, wala kasi tayong tanim, kaya wala tayong anihin. Tama. Paano kung aanay damo yung anihin mo pag di ka nagtanim? Yung lupa mo, andyan, yung puro damo lang tumutubo. Hindi ka nagtanim, di ba? So, paano tayo aanay kung wala tayong tanim, kung gumawa tayo sa bukirin at tapat na ibinigay para sa Panginoon, oras, tight, lakas, offering, talento, magbabago ang ating buhay. Yan yung legit, Ate Rebe. Walang kaduda-dudan, totoo yan. Subukan nyo magtapat sa Panginoon o gamitin yung oras nyo, yung lakas, yung talento, yung salapi sa gawain. Tingnan natin kung di magbago yung buhay. Mawala yung inyong pagiging selfishness, ma-pride, mawala yan at magiging malapit kayo kay Jesus. Si Brother Jake, God bless morning po, pakisama po sa prayer po sa salamat ang patuloy na kagalingan ng nanay ko. Sige po, nanay ni Brother Jake, sama po natin sa panalangin. At kung wala na kayong karagdagan, inaawit natin ang sinasabi sa Panginoon, I surrender all. Grabe, Yan nga sa awit, kaya nating awitin. Sa totoong buhay din natin gawin, Alam ng Panginoon kung totoo sa puso natin ang ating naawit. Totoo po, Kung ito ay makikita niya sa atin sa pamagitan ng gawa, at isa dito ay ang pag-surrender ng lahat ng mga bagay. Yan yung tinatawag na God first, Surrender mo yung lahat. Kasi kapag nagtira ka pa ng lakas o oras, hindi mo sinabing 24 hours kang naglilingkod, sa Panginoon. Pero andun yung iyong suporta, yung oras mo, nandun yung lakas mo, ginagamit mo sa mga active ka at hindi ka nag-hold back. Yun ang sa puso mo makikita yan, at sa iyong paggawa. Totoo po talaga, di tayo dapat na nagdadamot, sabi na ni Risa, sa gawain kahit na anong sitwasyon po natin, masama at mabuti, sapat na pananampalataya at pananalangin palagi. Sarap basahin ng inyo pong mga reflections, tunay na kapag yan sinatype nyo dyan at nababasa ng lahat, naririnig ng iba, nakaka-encourage yan, nakakahawa kaya yan, Sama natin sa prayer si Alex Gaberia. Sige po, Sister Nimpa. Nasa taga Santo Domingo na aksidente habang papunta sa work kahapon. Nakamotor siguro ito. Delikado talaga ang motor, mga kapatid. Dumudugo ang tenga. Ingatan siya ng Panginoon, mga kapatid. Alam ng Panginoon ang mabuti para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Mali. Malamang di pa po siya fully trust kay Jesus kapag may doubts siya. Tiyak na madamot at lagi ayaw makisama sa church activities. Tama nga naman, Pagka ganun, sayang yung tinanggap niyang kaligtasan kapag may doubt sa Panginoon, di ba? Di po ba? Teka, sasama natin sa panalangin. Ilista ko lang at bakit pang aking makalimutan. Ano nga pangalan nito? Si Alex Gaberia. At saka yung mother ni Brother Jake Cruz, po. Ayan, bago tayo manalangin, mag-ano tayo ng hanggang 30 seconds, para sa ating silent prayer, yung mga gusto nating ipanalangin, ibulong na natin, at akin din naman babanggitin yung ating mga prayer request mamaya. Let's pray po, mga kapatid.
Tayo po manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising at binigyan ng panibagong buhay at kalakasan, gayon din lalong higit panibagong pag-asa. Salamat sa mga lesson na tinuturo nyo sa amin na kami ay tunay na dapat na magtapat at magtiwala sa inyo, sapagkat kayo ay tunay na mapagbigay at tapat din naman sa amin. Salamat po sa mga testimonies na aming naririnig na nagpapalakas sa amin. Salamat po sa mga examples na pinapakita niyo sa aming mga kapatiran na nagbibigay sa amin ng patuloy na motibasyon para kami rin may magtiwala sa inyo. O dakilan Diyos, kung mayroon man sa amin sa mga oras na ito na hindi pa rin kumpinsido sa pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo, nawa hipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan. Kayo po ang magturo sa Kanya na sa hindi pagtatapat ay wala po kaming magagawa, walang mangyayaring maganda sa amin. Ngunit sa aming pagtatapat at pagtitiwala sa inyo, napakalaki ng gantimpala at tunay na ipakita niyo po sa amin ang aming mga blessings na natanggap po sa inyo, upang sa ganon ito ay aming pasalamatan ng tapat at mapagmahal na pagbabahagi naming oras, lakas at pananalapi para sa makatulong sa gawain. Salamat po dakilang Diyos sa araw-araw na pagkabay at patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng mga prayer request ng kapatiran. Una-una si Brother Alex Caberia ng Santo Domingo Church. Siya po ay naaksidente at nasa ospital. Ang naman ang kanyang kalagayan sa mga sandali na ito, dakilan Diyos, hipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay. Kailangan niya po ang inyong tulong, pagpapagaling sa mga sandali na ito. Ang kanilang pamilya, kailangan po kayo na ipagkaloob sa kanila, lalo na ang financial na pangailangan. Nawa ang inyong pagpapala at biyaya ay patuloy nilang maranasan sa mga sandali na ito. Dalangin din po namin ang Pantok SDA Church na gagawing crusade, pangangaral kasama sa pangunguna ni Brother James Adaw, at patuloy na sila ay samahan sa kanilang mga gawain. Maraming makarinig na mabuting pabalita at makita ang inyong kabutihan. Dalangin din po namin patuloy sa umaga na ito ang nanay ni Brother Jake Cruz sa kanyang kagalingan. O dakilan Diyos, kung ano man ang kanyang kalagayan sa mga sandali na ito, iparamdam nyo rin po sa kanya inyong pagmamahal. Makita nila na kayo ay karapat dapat pagtiwalaan at sila ay patuloy na maging tapat sa kabila ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Dalangin din po namin ang kagalingan kina Sister Abel Hermino, kay Brother Ramon Hernandez at kay Nanay Juning Alpindo, kay Ma'am Carmen, kay Doc Partida, kay Tatay Divino Alabanza, sa mama at sa mga parents ni Ma'am Karin, ang mga napawang naggagamot at nag-maintenance na mapapatuloy na magkaloob sa kanilang kalakasan sa bawat araw. Dalangin din po namin patuloy ang pasasalamat ni Sister Melissa Gambo para kay Gerald na siya ay okay sa kanyang trabaho. Samahan siya sa araw-araw na kanyang pamumuhay doon. Patuloy na palakasin. Dalangin din namin si Sister Estrella Joy Arilla sa kanyang work sa malayo. Kaya din si Brother Buboy sa kanyang training. At kaya din si Sister Tintin pa. Kaya din naman ang Harvest 2025, mga elders, kapatiran ay nawa bawat isa ay makasangkot sa gawain, magtulungan sa lahat ng aming magagawa makakaya. Dalangin din po namin ang iba pang may mga karamdaman, sina Sister Ana Rosbel Hermino, sina Nanay Sarmiento, sina Nanay Bilen Kilantang, at kayo din ang mga nakikinig sa mga sandali na ito. Mga kasama namin na nanalangin sa inyong kalagitnaan, o dakilang Diyos. May mga kanya-kanya po kami mga panalangin, prayer request, laman ng aming mga puso at isipan. Sama-sama namin itong inahatid sa inyo at inyo po itong dinggin ipagkaloob sa amin na ayon sa inyong kalooban.
kasama namin sa panalangin ang sambahayan ni Nanay Nerissa. Kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, ang buong family, si Veronica, ang batang apo ni Nanay Nerissa. Patuloy niyo po siyang tulungan na ma-guide ang bata na ito hanggang sa kanyang paglaki kayo kanyang makilala. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama na yung kanyang mga prayer request para kay Melba Yenson at kina Doc Martida at kay Ma'am Carmen. Kayun din ang sambahayan ni Ma'am Lani Agustin, kasama ng kanyang mga kaibigan na may mga sakit, sina Sister Tess Almasan, Jocelyn Malungat, si Ma'am Lovejoy Tiwa, at kayun din ang sambahayan ni Ate Revi ng buong San Leonardo Church. O dakilan Diyos, samahan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Nawa ang bawat isa ay matuto pa na maging tapat po sa inyo sa kabila ng mahirap na pamumuhay, at kayo din maging matatag sa kanilang pananampalataya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat, kasama na si Pastor Eli sa kanyang kagalingan, patuloy na kalakasan o dakilan Diyos. Kayo din ang sambahayan ni Sister Leonora Capietes, ang mga health concerns ng kanyang mga anak, at kayo din ang kanilang espiritual na kalakasan o dakilan Diyos. Tulungan niyo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay at patuloy na magtagumpay laban sa mga tukso ng kaaway. Kaya din ang aming dinadalangin ng sambahayan ni Kuya Monching Calas, kasama na si Sister Gwen Madalastas na nakakonfine sa Qatar Hospital. Patuloy na kalakasan at kagalingan po ang igawad sa kanya. Makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya bilang aming dakilang manggagamot, at maibalik niya ang papuri at pasalamat sa kanyang paglilingkod, pagtatapat sa inyo sa bawat sandali na lalabi ng kanyang buhay. Kaya din namin sinasama sa panalangin ng sambahayan ni Sister Wilma Hernandez, ang sambahayan ni Ate Christy at Kuya Jerry Estabilio, Kuya Edgar Estabilio, ganyan din sina Kuya Brother Jun Dilaw sa kanilang pangunguna sa kanilang crusade gaganapin sa March 19 to 29. Patuloy na maging handa ang mga kapatiran at ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang pagpapagaling, at kayo din ang sambahayan ni Sister Emelinda, kasama yung kanyang nanay, si Brother Eliseo, si John Mark, si Jovan, si Angela, gayon din naman si Pupoy. Ang sambahayan ni Sister Maricel Velasquez, at ang sambahayan ni Sister Evangeline Legaspi, ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama na si Sister Hannah, ang sambahayan ni Ate Lorna Pa, si Ate Mitch San Jose, si Sister Mildred Belinda Salvania, Wilma Fernandez, ang sambahayan din ni Sister Flores Sanchez, Sister Nympha Rivera, Janet Gatmaitan, Sister Aurelia Melihor, Sister Elizabeth Erese, ang sambahayan din ni Sister Shirley Rosacinto, Sister Penny Ronas, Sister Vicky Jimenez, Sister Joyet de Rosario, ang sambahayan din ni Ate Mitch, Sister Marlene Garcia, Sister Josephine Mercado, Kuya Melchor Calas, kasama na rin ang sambahayan ni Sister Evelyn Sabat, Sister Ellen Alpindo, Sister Melissa Gamboa. O dakilan Diyos, maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Nawa kayo manguna sa aming puso at isipan sa maghapon na ito upang kami maging karapat dapat sa inyo. Patawad po sa inyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa sumama sa panalangin. Napakaganda ng lesson sa mga kadarating lang. I-back nyo po o panoorin nyo mamaya. Panoorin nyo yung lesson at saka yung reflection. Ano maganda. At nawa, lahat ay mas matuto pa na tayo maging tapat. Tandaan natin kung tayo naghihirap, hindi lamang sa pinansyal, ano? Maraming problema. Baka si Jesus yung kulang sa ating buhay. Kung tayo man ay may problema sa kalusugan, baka si Jesus yung ating kailangan para tayo ay gumana ang ating pakiramdam. Ang lahat ng yan ay naranasan ko mga kapatid. Ano? Si Jesus ang naging solusyon ko sa aking buhay. Mga problema. Ngayon, hindi ko na iniinda kung ano man ang dumarating na problema. Kasi alam ko si Jesus ay kasama ko mga kapatid. Ano? At ako ay patuloy na magtatapat sa Kanya sapagkat siya patuloy na naging tapat sa akin. So, God first morning po sa ating lahat ng oras, maaga pa, 5:48. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa lahat.
the blessed home. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.